Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7061-7080. Kabanata 7061. James sneered, kailangan ko ng isang pabor mula sa iyo. Kung natapos mo ito, ipinangako kong labanan ka ng buong lakas at hindi magpakita ng awa pagkatapos na umalis kami sa Gate of Mysterio. Ang mga mata ng Yusef ay naiilawan ng inaasahan, ngunit ang kanyang mukha ay nagdilim sa susunod na segundo. Sa aking kasalukuyang lakas, karapat-dapat ba akong maging kalaban mo? Nag-squint si James at tinanong, oo o hindi. Sa ilalim ng kanyang matalim na titig, naramdaman ni Yusef. Bumantong hininga si Yanni at sinabi, si James ay tumaas mula sa wala sa isang tao na maaaring mangibabaw sa higit na mga lupain at pigilan ang hindi mabilang na mga powerhouse. Ipinanganak ka sa 49 na langit at may akses sa masaganang mga mapagkukunan. Wala ka bang tiwala? Kung gayon, tunay akong naawa kay James sa pagkakaroon ng isang kalaban na katulad mo. Pagdinig ng mga salita ni Yanni, dahan-daang pinapalakpakan ang kanyang mga kamao at muling nabuhay ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Tinitigan niya si James at tinanong, ano ang gusto mo sa akin? Sumagot si James, papadalhan kita mula sa Gate ng Misteryo, ngunit kailangan ko kang maghatid ng liham sa iyong ama. Pagkatapos magsalita, isang nagniningning na scroll ang lumitaw bago ang Yusef. Ang mga browser ng Yusef ay lumabo. Sa kanyang ranggo ng paglilinang, hindi niya matukoy kung ano ang isinulat sa scroll. Sinabi niya ng mapait, kaya't akma lang ako sa pagiging messenger. Hindi pinapansin ang mga rants ng Yusef, tinanong ni James, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang Wuya Integration Gathering? Ito ay walang iba kundi isang pagtitipon upang mag-recruit at makipagsabuatan sa ilalim ng pag-welcome pabalik sa Wait Arapath. Dapat itong tawaging isang pangangalap ng recruitment sa halip. Pag-aalipusta sa mukha ng Yusef. Nakatanong si James, ito ba ay ipaglaban ang 49 na langit? Oo, sagot ni Yus nang walang pag-aatubili. Tinanong ni Lizia, ang kalaban ay si Lord Goyo. Tumingin si Yusef kay Lizia ngunit hindi sumagot. Malinaw na handa lang siyang tumugon kay James. Kahit na siya ay natalo, kinilala lamang niya si James. Sa iba pa, nanatili siyang mayabang. Mahinahon na sinabi ni James, sige. Ipapalabas kita. Inihayag ni Yusef ang kanyang kamay at sumigaw, maghintay. Alam kong wala ako sa posisyon upang makipag-ayos sa mga termino sa iyo, ngunit. Ang kanyang tinig ay sumakay, at lumuhad siya. Gusto kong hilingin na samahan ako. Panipi. Ang Lizia, Morgoth, at Yanni ay nagpalitan ng mga nakakagulat na sulyap matapos makita ang iyong pagluhod sa harap ni James. Walang magawa si James na walang magawa at sinabing, nais mong iligtas siya upang parangalan ang relasyon sa master disiplina sa pagitan mong dalawa. Masigasig na sinabi ni Yusef, ang biyaya ng pagtuturo ay isang mahusay na regalo. Kahit na pinigilan niya ako, ito ay dahil dapat niyang sundin ang mga order, gayunpaman, ang kanyang gabay sa akin ay tunay at ang aming bono ay higit pa. Tumanggaw si James at sinabing, napakatuwid mo at alam mong magpasalamat. Nirerespeto ko na ang tungkol sa iyo. Gayunpaman, hindi mo siya tutulungan. Sa halip, makakasama ito sa kanya. Ang mga mata ng Yusef ay nanlaki sa pagkabigla. Mahinahon na sinabi ni James, dapat mong makilala ang iyong ama ng mas mahusay kaysa sa amin. Napagpasyahan na niya ang kapalaran ni Hankan nang tanungin niya siyang mamuno sa operasyon. Kung tumanggi si Hankan, ang naghihintay sa kanya ay isang mas malagim na pagtatapos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7062. Ikaw ay dumating sa isang biglaang pagsasakatuparan. Isinasaalang-alang ang kalupitan ng kanyang ama, malamang na si Hankan, na nabigo upang makumplito ang kanyang gawain, ay haharap sa isang masidhing kapalaran. Gayunpaman, si Hankan ay tumayo ng isang pagkakataon na mabuhay kung siya ay nanatili sa Gate ng Misteryo kasama si James.
Bigla siyang nagbabalak at umakyat pabalik sa kanyang mga paa. Pinakawalan ni James ang isang ilaw ng taybak patungo sa iyon nang walang pag-aatubili, agad na pinadalhan ang Yusef sa labas ng gate ng misteryo. Sina Lizia, Morgoth, at Yanni pagkatapos ay lumingon kay James, ang kanilang mga mata na sumasalamin sa paghanga at paggalang. Habang hindi nila tinatanong ang lakas at karunungan ni James, ang kanyang kabutihang loob at pagpaparaya sa iba ay tunay na humanga at nagpakumbaba sa kanila. Sa sandaling iyon, hinawakan ni James ang kanyang kamay. Ang dalawang itim na dragon na nakagambala sa Hawkins ay iginuhit siya sa pagbuo ng wala. Sa pamamagitan ng isang malakas na tinek, si Hankan ay bumagsak sa napakalaking lotus. Habang ang mga itim na dragon ay umakyat sa walang bisa na may mga roars, siya ay hangina para sa hangin at kinutya ng mapait. Binabati kita, James. Lumaki ka ng sapat upang mangibabaw ang higit na mga lupain at hamanin ang 49 na langit. Upang mamatay sa iyong mga kamay, wala akong panghihinayang. Sa sinabi nito ay ipinikit ni Hankan ang kanyang mga mata at nagbitiw sa kanyang kapalaran. Tahimik na ngumiti si James. Si Morgoth, Lizia, at Yanni ay nanatiling walang salita. Biglang nag-snap si Hankan, bakit hindi ka kumikilos? Pinaplano mo ba akong ibunyag pa? Hindi tumugon si James. Ang trio, sa kabilang banda, ay ngumiti. Umungol si Hankan, kung hindi mo ako papatayin, pagkatapos ay itapon mo ako sa pagbuo ng wala at hayaan akong magdusa sa kanila. Si James at ang kanyang mga kasama ay nanatiling kalmado. Si Hankan ay bumangon sa kanyang mga paa at umungol, ano ang iyong pakikitungo? Nilalayon mo bang manipulahin ako ng pekeng kabaitan? Maaaring ikaw ang napili, James, ngunit ang iyong pagbangga sa Morgoth ay sumaksak sa mas malaking realidad sa kaguluhan. Kahit na ikaw ay malakas, hindi ako magbibigay sa iyo. Ha, pinasisigil mo ako ngayon. Si Morgoth ay sumulong sa kanyang sibat ngunit pinigilan ni Yanni. Itinuro ni Morgoth si Hankan at sinabing, kailangan mo ba akong paalalahanan ka, tanga? Nang umakyat ako sa 49 na langit, ikaw ay isang lingkod pa rin. Paano mo ako tinutukoy ng walang respeto? Panipi. Tumawa si Hankan ng nakakatakot, pagkatapos ay umiling-iling. Minsan ikaw ay isang walang awa na demonyo. Ngayon, ikaw lang si James Lucky. Hindi ka ba ikaw ay isang kahihiyan na basurahan? Ikaw. Bago ang Morgoth ay maaaring singilin pasulong, si Yanni ay namagitan at kinaladkad siya palayo. Sa gitna ng paglabas ni Morgoth, itinaas ni Hankan ang kanyang ulo at tumawa ng walang tigil na parang ipinapakita ang kanyang pagpapasya na harapin ang kamatayan ng may dignidad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 763. Hankan, Lizia, at James ay nagpalitan ng sulyap bago maingat na sumulong. Kinwestiyon ni Lizia, mamamatay ka ba bilang isang alipin ng sekta ng Kadir o bilang kabutihan ng emperador ng mas malaking larangan? Nagdilim ang mukha ni Hankan habang tinanong niya, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang Sorensia ng siyam na Kailoros Gods of Nothingness leader, Frana, tama. Naintriga, inilagay ni Lizia ang kanyang mga kamay sa likuran niya at sumagot, maaari mo akong tawaging Lizia. Itinuturing din ba akong demonyo? Si Hankan ay nawawala para sa mga salita, at ang kanyang mukha ay nakatwit sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, nahuli niya ang isang sulyap kay James na mahinahon na nakaupo habang tinatangkilik ang ilang kaguluhan at agad na nakaramdam ng isang pag-agos sa kanyang gulugad. Si James ay malinaw na namamahala sa kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik at pinayagan ang isang subordinate na ipahiya si Hankan at baguhin ang kanyang isip tungkol sa pagkamatay. Kinilala ni Hankan na si James ay isang pambihirang nilalang, na napakahusay sa paglilinang, lakas, karunungan, at mga diskarte. Kung siya ay nakatuon sa paglilinang, siya ang magiging pinakadakila sa kanyang henerasyon at maaari ring malampasan ang 5 mga emperador ng landas. Ang kanyang potensyal at katayuan ay magkakompetensya sa landas ng Waitara. Gayunpaman, kung siya ay lumingon sa isang masasamang landas, maaari siyang magdala ng higit na kaguluhan kaysa sa Morgoth. Ito ay magiging pinakamasamang sakuna na dapat harapin ng higit na mga lupain. Dahan-daang ipinikit ni Hankan ang kanyang mga mata na parang gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Hindi niya pinansin ang tanong ni Lizia at lumapit sa mesa kung saan nakaupo si James. Kinuha niya ang isang garapon ng kaguluhan na absinthe, binuksan ito,
at nagsimulang uminom. Pinanood siya ni Lizzie nang may paghizisa. Si James, sa kabilang banda, ay ngumiti lamang ng walang pasubali at patuloy na uminom. Bigla, sinawsal ni Hankan ang walang laman na garapon ng alak sa mesa, na nagdulot ng isang nagniningning na ilaw. Tiningnan niya si James at sinabing, dahil hindi mo ako papatayin, papayagan mo ba akong magsabi ng ilang mga salita? Oo naman, sagot ni James, pagkatapos ay nagpatuloy na gulp ang kanyang alak. Ikaw. Si Hankan ay inis sa walang paggalang na mga pamamaraan ni James ngunit huminga ng malalim at pinigilan ito. Siya ay sumigaw, bilang napili, nagkaroon ka ng pagkakataon na maging kataas-taasang landas. Bakit pinapabagal ang iyong sarili at masira ang iyong hinaharap sa pamamagitan ng pakikipagtagpo kay Morgoth? Tumigil ng bahagya si James, isang ngiti na bumubuo habang patuloy siyang umiinom. Nagsnap si Hankan, walang pag-asa ka. Napakaraming may mataas na inaasahan para sa iyo, subalit tingnan kung paano ka lumingon. Biglang nakipag-ugnay si Lizzie, sino ang matukoy kung ano ang kasamaan at katwiran? Kung gayon, sabihin mo sa akin, saan ka tumayo? Natigilan, lumingon si Hankan kay Lizzie. Ikaw. Inilagay ni Lizzie ang kanyang mga kamay sa likuran niya at nagretort, ang pagmonopolyo ba ng mga mapagkukunan ng paglilinang ng Greater Realms at pinipigilan ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang na itinuturing na matuwid? Nagagantimpalaan ba ang mga sumunod sa iyo at pinarurusahan ang mga tumanggi na magbunga ng tunay na paraan? Hindi lamang iyon, bumubuo ka ng mga paksayon, ibukod ang mga may iba't ibang mga opinyon, at nais na mamuno sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Sumalungat ka sa Dernature at hinarang ang landas ng paglilinang ng mga nabubuhay na nilalang. Gayon din ang nagawa mong isaalang-alang na masama o matuwid. Ang mga browser ni Hankan ay lumabo sa pagkabigo, ngunit hindi siya nagawang tumugon. Nagpatuloy si Lizzie. Nakipaglaban ba sina Goyo at Kedir para sa kasaganaan ng lahat ng nabubuhay na nilalang, o para sa kanilang sariling interes at manatiling namamahala sa mas malaking larangan? Ang kanyang pagkondena ng mga salita ay iniwan ang mukha ni Hankan na may kahihiyan. Hindi niya mahahanap ang mga salita upang patunayan siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,064. Hankan ay personal na nasaksihan kung ano ang nagawa ni Goyo at Kedir noong nakaraan. Malinaw sa kanya kung ano ang kanilang parehong ipinaglalaban. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang magsumite sa kanila. Ang mga salita ni Lizzie ay nakakasakit sa kanyang pagmamataas, at ang kanyang malalim na mga ambisyon ay unti-unting sumabog. Tiningnan siya ni Lizzie at sinabing, ikaw ay Emperor Benevolence, isa sa 9 na Kaeloros na Diyos ng wala. Sa mga tuntunin ng katayuan, pangalawa ka lamang sa Wait Ara path. Ngayon, ikaw ay isang tagasunod lamang ng landas ng Wait Ara, at kahit na para sa mga sumusunod na ito, handa kang isakripisyo ang iyong buhay sa katapatan. Gaano ka maglakas loob na ipasa ang paghatol kung ang karakter ni James? Panipi. Para bang ang kanyang tunay na kalikasan ay inilatag na hubad, si Hankan ay nagquiver sa buong, kanyang. Ang kutis na pagdrainang ng kulay. Sa sandaling iyon, ang kanyang dating pagmamataas ay ganap na nawala. Isang maunawaan, sabi ni Lizzie, na naglibot sa Hankan na may ngiti. Nahihirapan ka sa gitna ng mga intriga at mga pakikibakan ng kapangyarihan ng Health Realm. Unti-unting nawala ka sa iyong paraan at humingi ng limot bilang isang pagtakas mula sa iyong pagdurusa. Ngunit isaalang-alang mo ba ang mga repercussions? Ano ang hustisya o moralidad na mananatili sa kaharian na ito sa sandaling wala ka na? Sa mga salitang iyon, pinatong ni Hankan ang kanyang ulo, nanlaki ang mga mata sa kakilakilabot at hindi paniniwala. Itinaas ni Lizzie ang kanyang tinig at mahigpit na sinabi, maaari kang mapalaya, ngunit ano ang tungkol sa mga mas malaking nilalang ng realms? Sa sandaling iyon, tila natanto ni Hankan ang malubhang kahihinatnan. Bumagsak siya sa kanyang tuhod na may tinak, ang kanyang ekspresyon ay walang buhay. Lubhang sinaway ni Lizzie, mayroon kaming 9 na mga Diyos ng Kaeloros na walang kabuluhan. Mula sa Lear Daoism, isang kabuoang 49 na Daoism ang nagmula. Gayunpaman, 9 na kataas-taasang emperador lamang ang nabuo, lalo na ang buhay at kamatayan, yin at yang, mabuti at masama, moralidad, kagandahan at pangit, espasyo, sanhi at epekto, oras,
at muling pagkakatawang tao. Sa labas ng mga ito, ang moralidad ay humahawak sa ika-4 na lugar, na nakatayo ng malaya mula sa mabuti at masama, kagandahan at pangit, yin at yang, at sanhi at epekto. Bakit ganyan? Isinara ni Hankan ang kanyang mga mata sa paghihirap, hindi makapagsalita. Nagpapatuloy si Lizia, sapagkat hindi natin maiiwasan ang pagtatalo, panlilinlang, at pagdanak ng dugo sa Health Realm. Sa gayon, ang moralidad ay nakatayo bilang isa sa mga huling bastion. Ang moralidad ay ang disiplina sa sarili ng espiritu, ang bakuran para sa pagsisiyasat at pagwawasto ng mga gawa, pagkilala sa pagitan ng tama at mali, kagandahan at pangit, at pag-unawa sa mga bunga ng mga aksyon. At ang iba pa ay sanhi at epekto. Ang bawat pagkilos ay nagdadala ng mga kahihinatnan nito. Ang moralidad ay sumasaklaw sa pagkahabag, ang pangwakas na hangganan para sa pagmuni-muni sa sarili, habang ang sanhi at epekto ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan, ang batas na nagtatapos sa siklo ng muling pagkakatawang tao at minarkahan ang mga nakamit ng isa. Itinuro ni Lizia si Hankan at sinabi ng malungkot, "Vey, ikaw, ang sagisag ng moralidad na Taoism, ano ang nagawa mo para sa mga nilalang ng health?" Naiintindihan nila ang sanhi at epekto ngunit talikuran ang moralidad. Ang mga ito ay natupok ng takot sa halip na gabayan ng kabutihan. Panipi. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa kaluluwa ni Hankan tulad ng matalim na mga karayom, na naging dahilan upang siya ay manginig ng marahas at luha na dumadaloy ang kanyang mga pisngi. Matapos huminga ng malalim, ipinaliwanag niya, ang landas ng Wait Ara ay kumonsumo ng 8 sa mga Taoism, gayunpaman hindi ka nabigo. Sa katunayan, hindi ka niya hinahangad at ayaw mong gawin sa iyo. Nagkaroon ka ng perpektong pagkakataon para sa iyo na malaya mula sa landas ng Wait Ara at maging isang independenteng nilalang sa 49 na langit tulad ng Taichu. Ngunit sa halip, pinili mong makompromiso. Kahit na matapos naming makuha ang katawan ng Wait Ara Path, nakahanay mo ang iyong sarili sa isang alagad ng kanyang. Maaari mong magtaltala na kinakailangan upang maprotektahan ang aming Taoism. Ngunit ngayon, habang tumataas ang mga nilalang upang hamanin ang mga mapang-ipong mga batas ng Wait Ara Path, bakit ka matigas ang ulo na sumasalungat sa kanila? Baluktot si Lizia, nakatagpo ng titig ni Hankan. Talagang natatakot ka ba sa puntong nakalimutan mong ikaw ay isang walang kamatayang Taoism? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7065. Hankan ay sumigaw, hindi ko nakalimutan. Ayaw ko lang na masaksihan ang anumang pagdurusa, mga dugo, at sakuna. Sumingit si Lizia, sa wakas ikaw ay matapat. Matapos ang pahayag, lumingon siya kay James at sinabing, ito ang iyong tira, Master. Tiningnan ni James si Hankan, na may nasasaktan na ekspresyon, pagkatapos ay maingat na inilagay ang kanyang garapon ng alak. Pinagmulan mo na siya sa luha, kaya kalimutan ito. Gayunpaman, kung alam niya ang mga mas malaking buhay na mga tao ay protektado ng espiritual na providence, maaaring hindi siya matigas ang ulo. Bago tumugon si Lizia, biglang lumingon si Hankan kay James at tinanong, ano ang sinabi mo? Espiritual na providence. Ang mas malaking mga buhay na tao ay gumawa ng espiritual na patunay. Pinahihit ni Lizia ang kanyang mga mata at sinabing, oo. Sa palagay mo ba ang aking Panginoon ay magiging walang puso? Hindi lamang niya mapapailalim ang mas malaking mga buhay na tao na naghihirap habang hinahamon niya ang kataas-taasang nilalang ni Zymergy. Tumalon si Hankan sa kanyang mga paa at tinitigan si James ng tuwa. Kaya, kahit na nakikipaglaban ka sa Zymergy, hindi sila mapinsala. Ngumiti si James sa kanya at sumagot, oo. Malaya na tayo ngayon. Kalimutan ang 5 landas na emperador at si Lord Goyo. Sino mang kumokontrol sa 49 na langit at ang mga pangunahing pintuan ay hindi makakaapekto sa amin. Magiging kalahati lamang sila sa kontrol. Sabik na tanong ni Hankan, ano ang tungkol sa mahahalagang mapagkukunan ng enerhiya at paglilinang? Mahalaga iyon para sa mga buhay na nilalang ng Greater Realms. Si Lizia ay nakipag-ugnay, ang aking Panginoon ay hindi lamang ang Panginoon ng Greater Realms. Kinokontrol din niya ang mahusay na lupang pangkasaysayan. Si Hankan ay nababagabag sa mga paghahayag. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng mahusay na mga nagawa si James. Nagtatag siya ng isang matatag na pundasyon upang mabuhay na kahit si Lord Goyo,
Xanthocus, at maging ang landas ng Wait Ara ay hindi magagawang iling. Matapos ang isang mahabang katahimikan, sumabog si Hangkan sa pagtawa. Siya ay labis na nasisiyahan, na tila natagpuan ang pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Susunod, isinalaysay niya ang lahat tungkol sa sekta ng Xanthocus, pati na rin ang pag-aaway sa pagitan nina Lord Goyo at Xanthecosto. Samantala, sa Kadir Palace, si Xanthocus ay nakaupo sa cross-legged, nakatingin sa Yusef na may nakasimangot. Nagulat siya na lumitaw ang kanyang anak mula sa gate ng misteryo na hindi nasaktan ng walang intervention at nakatayo sa harap niya. Ikaw. Bago makapagsalita pa si Xanthocus, ginambala siya ni Yusef. Ibinigay ni Yusef ang nagniningning na scroll at walang emosyon, ipinadala niya ito sa iyo. Ang pisngi ni Xanthocus. Tinanggap niya ang scroll at malapit nang suriin ito nang makarinig siya ng isang magulong kaguluhan mula sa labas. Bata, hindi ka maaaring mag-barge sa sanctum ng aming emperor. Panipi. Tama siya, binibini. Dapat mong isipin ang iyong mga kaugalian. Hindi ito ang iyong tahanan, ngunit ang palasyo ng Kadir. Kahit na ikaw ay isang pinarangalan na panauhin, hindi ka pa rin makikilos ng walang paggalang. Ilipat. Sa palagay mo ba mapipigilan mo ako? Sa palagay mo ba hindi ako makakaligtas nang wala ang Kadir Palace? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 766. Upon na naririnig ang pag-uusap, mabilis na tinapon ni Xanthocus ang nagniningning na scroll, at ang kanyang mukha ay nagkakasalungatan. Ano ang iyong bickering? Ang katahimikan ay nahulog sa labas. Samantala, hindi pinansin ng Yusef ang kaguluhan at patuloy na tumitig sa kanyang ama. Bigla, ang mapagmataas na tinig ni Thea ay nagmula sa labas, Xanthocus. Ito ba kung paano tinatrato ng iyong sekta ang mga panauhin? Pagkatapos ay mag-iimpake lang ako at umalis. Naririnig ito, naging sabik si Xanthocus. Gamit ang alon ng kanyang kamay, binuksan niya ang isang pintuan sa protection na porma sayon. Si Thea ay lumakad ng maganda. Si Xanthocus ay isang bihasang nakatatanda na dumaan sa nakaraan. Gayunpaman, nang makita si Thea, ang kanyang mukha ay sumabog ng walang magawa. Tumayo siya. At mabilis na binati siya na parang tinatanggap ang isang kilalang panauhin. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi ko pag-welcome sa iyo ng mas maaga. Inaasahan ko. Nakagambala si Thea, hindi kita pinatawad. Malinaw na hindi ka magalang, at huwag seryosohin ang worm-scale source. Si Xanthocus ay naiinis sa kanyang mga salita. Mula pa nang pumasok si Thea sa Kadir Palace, wala siyang sanhi kundi problema. Wala pang sandali ng kapayapaan sa kanya. Patuloy siyang gumagala sa paligid at kinuha ang kung ano ang nahuli sa kanyang mata. Kung may sino mang hindi sang-ayon, sasagutin niya lang ito. Sa kaso kung saan maaari niyang makuha ang gusto niya, mas gugustuhin niyang sirain ang mga item. Sa itaas nito, mapang-api niya at pahirapan ang mga alagad ng sekta. Sa loob lamang ng ilang taon, nasaktan na siya ng mas kaunti sa 10,000 mga alagad. Bukod sa Xanthocus, walang sino man ang laban sa kanya. Sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng pinakamahusay na pagkain at isang komportableng lugar upang linangin, tumanggi siyang tumigil na magdulot ng problema. Siya ay stampang lahat sa kanila. Gayunpaman, ang Xanthocus ay walang pagpipilian kundi upang tiisin ang kanyang pag-uugali para sa kapakanan ng mas malaking larawan. Hindi pa oras na lumaban sa kanya. Hindi lamang siya ang gobernador ng Yin, ngunit siya rin ang binibini ng mapagkukunan ng worm-scale. Pinakamahalaga, inalagaan ni James ang malalim para sa kanya. Upang makuha ang suporta ni James at ang mapagkukunan ng worm-scale, hindi niya kayang saktan siya. Sa kanyang grand scheme, ang gobernador ng Yin ay ang kanyang pinakamalaking bargaining chip upang makipag-ayos kay James. Kaya, bagaman galit na galit si Xanthocus, maaari lamang siyang ngumiti. Maaari ba tayong huminto sa mga napakalaking fosses na ito, si Yin Governor? Ang Kadir Palace ay isang pangunahing lugar ng 49 na langit. Kung lagi tayo. Nagambala si Thea, hindi makatuwiran. Sinabi ko sa kanila na nais kong bisitahin ang Wuya Palace, ngunit hindi nila ako papayagan. Panipi. Ang Wuya Palace. Si Xanthocus ay hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Bakit mo nais pumunta doon? Sinabi ni Thea sa pagkabigo,
hindi ba natin nais na maiwasan ang pagbabalik ng Wait Ara? Gusto kong magtungo roon at tingnan kung may mga kayamanan na maaari kong sakupin, pagkatapos ay susunugan ko ang lugar upang may bulalas ang aking galit. Si Xanthopos ay nababagabag sa kanyang paliwanag. Matapos mapanood ang kanilang pagpapalitan, biglang kumalas ang iyong kamay at sinabi, kung talagang matapang ka upang gawin ito, sasama ako sa iyo. Si Xanthopos ay tumalikod sa kanyang ulo ng husto, na nakasisilaw kay Yusef na may nakamamatay na hitsura sa kanyang mga mata. Gusto mo bang mamatay? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7,065. Upon na naririnig ang pag-uusap, mabilis na tinapon ni Xanthopos ang nagniningning na scroll, at ang kanyang mukha ay nagkakasalungatan. Ano ang iyong bickering? Ang katahimikan ay nahulog sa labas. Samantala, hindi pinansin ng Yusef ang kaguluhan at patuloy na tumitig sa kanyang ama. Bigla, ang mapagmataas na tinig ni Thea ay nagmula sa labas, Xanthopos. Ito ba kung paano tinatrato ng iyong sekta ang mga panauhin? Pagkatapos ay mag-iimpake lang ako at umalis. Naririnig ito, naging sabik si Xanthopos. Gamit ang alon ng kanyang kamay, binuksan niya ang isang pintuan sa protection na porma sayon. Si Thea ay lumakad ng maganda. Si Xanthopos ay isang bihasang nakatatanda na dumaan sa nakaraan. Gayunpaman, nang makita si Thea, ang kanyang mukha ay sumabog ng walang magawa. Tumayo siya. At mabilis na binati siya na parang tinatanggap ang isang kilalang panauhin. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi ko pag-welcome sa iyo ng mas maaga. Inaasahan ko. Nakagambala si Thea, hindi kita pinatawad. Malinaw na hindi ka magalang, at huwag seryosohin ang wormscale source. Si Xanthopos ay naiinis sa kanyang mga salita. Mula pa nang pumasok si Thea sa Kadir Palace, wala siyang sanhi kundi problema. Wala pang sandali ng kapayapaan sa kanya. Patuloy siyang gumagala sa paligid at kinuha ang kung ano ang nahuli sa kanyang mata. Kung may sino mang hindi sang-ayon, sasagutin niya lang ito. Sa kaso kung saan maaari niyang makuha ang gusto niya, mas gugustuhin niyang sirain ang mga item. Sa itaas nito, mapang-api niya at pahirapan ang mga alagad ng sekta. Sa loob lamang ng ilang taon, nasaktan na siya ng mas kaunti sa 10,000 mga alagad. Bukod sa Xanthopos, walang sino man ang laban sa kanya. Sa kabila ng pagbibigay sa kanya ng pinakamahusay na pagkain at isang komportableng lugar upang linangin, tumanggi siyang tumigil na magdulot ng problema. Siya ay stampang lahat sa kanila. Gayunpaman, ang Xanthopos ay walang pagpipilian kundi upang tiisin ang kanyang pag-uugali para sa kapakanan ng mas malaking larawan. Hindi pa oras na lumaban sa kanya. Hindi lamang siya ang gobernador ng Yin, ngunit siya rin ang binibini ng mapagkukunan ng wormscale. Pinakamahalaga, inalagaan ni James ang malalim para sa kanya. Upang makuha ang suporta ni James at ang mapagkukunan ng wormscale, hindi niya kayang saktan siya. Sa kanyang grand scheme, ang gobernador ng Yin ay ang kanyang pinakamalaking bargaining chip upang makipag-ayos kay James. Kaya, bagaman galit na galit si Xanthopos, maaari lamang siyang ngumiti. Maaari ba tayong huminto sa mga napakalaking fosses na ito, si Yin Governor? Ang Kadir Palace ay isang pangunahing lugar ng 49 na langit. Kung lagi tayo. Nagambala si Thea, hindi makatuwiran. Sinabi ko sa kanila na nais kong bisitahin ang Wuya Palace, ngunit hindi nila ako papayagan. Panipi. Ang Wuya Palace. Si Xanthopos ay hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga. Bakit mo nais pumunta doon? Sinabi ni Thea sa pagkabigo, hindi ba natin nais na maiwasan ang pagbabalik ng Wait Ara? Gusto kong magtungo roon at tingnan kung may mga kayamanan na maaari kong sakupin, pagkatapos ay susunugan ko ang lugar upang may bulalas ang aking galit. Si Xanthopos ay nababagabag sa kanyang paliwanag. Matapos mapanood ang kanilang pagpapalitan, biglang kumalas ang iyong kamay at sinabi, kung talagang matapang ka upang gawin ito, sasama ako sa iyo. Si Xanthopos ay tumalikod sa kanyang ulo ng husto, na nakasisilaw kay Yusef na may nakamamatay na hitsura sa kanyang mga mata. Gusto mo bang mamatay? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7,067. Ang kanilang tinanong ng galit, sino ang sinusubukan mong takutin? Bakit hindi mo kami papayagan sa Wuya Palace? Nagsisimula akong tanungin ang iyong katapatan upang gumana sa akin.
Ang ekspresyon ng Emperor Xanthocos ay nagbago ng malaki. Sinabi niya na nagmamadali, ang Wuya Palace ay hindi katulad ng Xanthocos Temple. Nakasakay ito sa hindi mabilang na mga pormasayon at labis na binabantayan ng mga makapangyarihang figure. Ito ang kataas-taasang simbolo ng mas malaking larangan. Kung pupunta ka doon at magdulot ng problema, hindi lamang ito magiging isang bagay na makatakas. Lubos mong alerto ang kaaway, at ang mga tagasunod ng Wait Arapath ay susunod sa iyo, lalo na si Lord Goyo. Si Xanthocos ay lumapit sa Thea at mamulong, kung nagkakaproblema ka, dapat bang iligtas ka ng aking sekta o hindi? Kung hindi tayo, ang banal na Marius at James ay hindi magpapatawad. Kami, gayunpaman, hindi kami handa para sa isang paghaharap dahil masisira nito ang aming mga magagandang plano. Panipi. Si Thea ay paliitin ang kanyang mga mata ng bahagya, nananatiling tahimik. Naunawaan niya na ang grand plan, Xanthocos na tinutukoy ay hindi tungkol sa pagpigil sa pagbabalik ng landas ng Wait Ara ngunit sa halip ay nakikipagkompetensya kay Lord Goyo sa kontrol ng 40 langit. Ang Wuya Grand Event ay isang disguise lamang upang mag-recruit ng mga powerhouse para sa mapagpasyang labanan. Panipi. Nakiusap si Xanthocos, ikaw ay pinakaligtas dito. Bukod dito, magsisimula na ang komperensya. Hindi na namin makaya ang mga pagkagambala ngayon. Tulad ng para sa iyong pagnanais na bisitahin ang Wuya Palace, sa sandaling matapos ang kaganapan, personal kong sasamahan ka. Hindi ko masisira ang aking pangako. Si Thea ay sumulyap sa kanya bago ayon ang kanyang pansin sa Yusef. Ito ba ang iyong anak na lalaki, bantog bilang pinakalikas na henyo sa buong Greater Realms? Gusto kong hamanin siya. Si Xanthocos ay tumingin kay Yusef sa sorpresa. Ako. Tinatanggap ko ang iyong hamon, nag-ambala si Yusef, nakatitig kay Thea. Yusef. Ang mukha ni Xanthocos ay nagdilim sa galit. Mayroon kang mas mahahalagang bagay. Maaari itong maghintay, sagot ni Yusef, agad na naglulunsad ng isang suntok sa Thea. Dodging sa gilid, naghanda si Thea na mag-counterattack, ngunit nagbago si Yusef sa isang ilaw ng taybak, na dumaan sa kanya at tumungo sa walang bisa. Ngumiti si Thea at sumunod sa kanya. Maghintay. Tinangka ni Xanthocos na pigilan ang mga ito, ngunit huli na. Nabigo, sinuntok niya ang isang kalapit na estatwa ng leon. Pagkatapos, umupo siya ng cross-legged, nagpapadala ng 12 ng mga primordial na espiritu upang makahabol. Alam niya na lumitaw lamang si Yusef mula sa Gate of Mysterio at may kamalayan sa kasalukuyang sitwasyon ni James. Kung ibinahagi niya ang impormasyong ito sa gobernador ng Yin ay mapanganib ang kanyang diskarte. Gayunpaman, ang kanyang mga primordial na espiritu ay hindi mahanap ang mga ito. Inihayag ni Xanthocos sa kawalan ng paniniwala, paano ito posible? May ilang mga lugar lamang sa 49 na langit na hindi maabot ng aking mga primordial spirit. Maaari ba itong? Habang pinag-isipan niya, ang isa sa kanyang mga primordial na espiritu ay sinusubaybayan ang labanan sa pagitan ng Thea at Yusef. Agad siyang ginhawa sa paningin. Gayunpaman, sa loob ng isang pormasayon, ang Thea at Yusef ay talagang lihim na nagkita. Hinimok ni Yusef, gawin natin itong mabilis. Ang aming mga primordial na espiritu ay hindi magagawang linlangan siya ng matagal. Lumabas lang ako mula sa gate ng misteryo. Nakilala ko si James doon. Nag-aalala ang tanong ni Thea, kumusta siya? Kinumpirma ni Yusef, gumagawa siya ng maayos. Ang kanyang lakas ay umabot sa rurok nito. Nakakuha pa siya ng kontrol sa hukbo ng Marauder, ang 12 Diyos Hari, 18 Emperador, at 2 kabanalan na ipinadala ng aking ama. Si Thea ay tumingin sa kanya ng may pag-iisip. Sinabi ni Yusef sa Thea at sinabing, dapat kong payuhan ka, si Yin Governor. Kahit na makakapagpasya ka para sa mapagkukunan ng worm scale, hindi ka dapat makipagtulungan sa aking ama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 768. Ang nagtanong ay nagtanong, kaya't gumawa ka ng isang dahilan at may panganib na sabihin lamang sa akin ito. Tumango si Yusef at sumagot, oo. Nais kong malaman mo na kung nagbabanta ka ng aking ama kasama si James, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Kinontrol na ni James ang gate ng misteryo. Maaari siyang umalis kahit kailan niya gusto. Matapos marinig ang kanyang mga salita, agad na nabuo ni Thea ang isang plano.
Tumingin siya sa kanya at sinabing, nagsisimula akong mag-alinlangan kung talagang biological na anak mo si Xanthocus. Huminga ng malalim si Yusef at mahinahon na sinabi, nabulag siya ng kapangyarihan at napakalayo na. Dahil hindi ko siya mapigilan, masubukan ko lamang ang aking makakaya upang subukan kahit papaano mailigtas ang kanyang buhay. Unti-unting pinagaan ang mapagbantay na glare ni Thea. Pagkatapos, sinabi niya, iba ka sa iyong ama. Tama ang aking asawa tungkol sa iyo. Tumalikod si Yusef gamit ang kanyang mga kamay sa likuran at sinabing, walang oras na mawala. Gamitin ang pagkakataong ito na umalis. Kung nadiskubre ng aking ama na si James ay hindi nakulong sa loob ng gate ng misteryo, tiyak na makukuha kanya at gagamitin ka upang banta si James. Alam ko kung gaano mo timbangin ang puso ni James. Kung may maglakas loob na hawakan ka, hindi titigil si James hanggang sa maghayganti siya. Ano ang higit na nakakatakot ay mayroon siyang lakas upang paksain ang isang buong sekta. Hindi ko lang ito ginagawa upang mailigtas ang aking ama kundi pati na rin ang Kadir sect at ang aking sarili. Tumingin si Thea sa kanya at sinabi na nakangiting, ngunit kung aalis ako, masisisi ka rito. Kalmado ang sagot ni Yusef, matagal na akong itinuturing na isang mapaghimagsik na anak sa kanyang puso. Ang pag-iwas sa isa pang oras ay hindi isang malaking pakikitungo. Inaasahan kong naaalala mo ang kilos na ito at itapon ang ilang magagandang salita sa harap ni James upang mapalitan siya upang malaya ang aking ama at ang sekta ng Kadir. Panipi. Thea squinted sa kanyang mga salita. Kinuha ni Yusef at sinabing, sige. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Thea ng 1 pulgada. Sabik na sinabi ni Yusef, ang oras ay ang kakanyahan. Kung hindi ka umalis ngayon, babasahin ng aking ama ang mensahe ni James. Pagkatapos, ginambala siya ni Thea, nagtitiwala ako sa iyo. Gayunpaman, hindi ako aalis. Ngayon na alam kong ligtas si James, makakagawa ako ng mga pag-aayos para sa kanya gamit ang aking pagkakakilanlan bilang binibining worm-scale source. Tulad ng para sa iyong mabait na kilos, napansin ko ito at tiyak na babayaran ka sa hinaharap. Habang nagsasalita, inalis niya ang kanyang kamay, at isang nakasisilaw, maraming kulay na ilaw ang pinakawalan. Ang kanyang primordial na espiritu sa walang bisa ay agad na natalo sa ilalim ng pag-atake ng primordial na espiritu ng Yusef. Si Thea ay naglabas ng isang bibig ng dugo, pagkatapos ay mabilis na pinagsama sa kanyang natalo na primordial na espiritu. Tiningnan siya ni Yusef sa kawalan ng paniniwala. Sa susunod na sandali, mabilis siyang nag-fuse sa kanyang primordial na espiritu. Matapos ang tugma, bumalik ang dalawa sa Kadir Palace. Si Xanthocus, na malapit na sinusubaybayan ang labanan, sa wakas ay nadama ang pag-asa nang makita niya silang lumitaw sa harap niya muli. Salamat sa pagiging madali sa akin. Youcef bow kay Thea. Ikaw ay walang ingat at mapaghimagsik na anak. Paano mo makakasama ang aking panauhin? Biglang nagalit si Xanthocus. Pumunta ka agad sa parusa ng parusa, magtiis ng 3,000 banal na whips, at mabilanggo para sa 10 panahon. Hindi nagtalo si Yusef. Tumingin siya ng kahulugan kay Thea, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pagkatapos lamang ay nagmadali si Xanthocus na lumapit kay Thea. Humihingi ako ng paumanhin. Ang aking anak na lalaki ay nahuhumaling sa paglilinang. Salamat sa iyong awa na hindi siya nasugatan. Kung pinalayas mo ang iyong 3 kayamanan, siguradong hindi siya magiging tugma laban sa iyo. Ngumiti si Thea sa pag-aalsa ni Xanthocus at sinabing, sa palagay ko ang iyong santuaryo ay isang angkop na lugar upang linangin. Maaari ko bang hiramin ito upang mabawi? Si Xanthocus ay bahagyang nagulat ngunit tumugon ng nakangiting, oo naman. Hindi ako mag-aalangan na buwagin ang lugar na ito kung tinanong mo. Ang pagwawalang bahala sa Xanthocus, lumulutang si Thea papunta sa unan na si Xanthocus ay nagbakasyon lamang. Pagkatapos, umupo siya ng cross-legged at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa panunood ng mga lotus na namumulaklak sa likuran ni Thea, hinati ni Xanthocus ang kanyang mga labi upang magsalita. Gayunpaman, pagkatapos ng isang maikling pag-aatubili, nilamon niya ang kanyang mga salita at lumingon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,669. Inside ang Gate of Misteryo.
Ang Historial Helnor Formation na binubuo ng 100,000 mandirigma ng Marauder ay patuloy na pinahihirapan ang 12 Diyos Hari at 18 Emperador, na nagdulot sa kanila na mahulog sa mga ilusyon. Samantala, sa loob ng pormasayon ng wala, ipinaliwanag ni Hankan ang 49 na langit at ang sekta ng Xanthocos kay James at sa kanyang mga kasama, na lubos na nalalaman ang istruktura ng 49 na langit at hangarin ni Xanthocos. Matapos tapusin ang huling garapon ng Chaos Absinthe, tiningnan ni Hankan si James at sinabing, pinatawag ni Xanthocos ang mga powerhouse mula sa lahat sa ilalim ng pagpapanggap ng Wuya Integration Gathering para sa dalawang pangunahing layunin. Una, nilalayon niyang pilitin ang lahat na pumili ng mga panig. Ang mga sumusunod sa kanya ay umunlad, at ang mga sumasalungat sa kanya ay mawawala. Ito ay magreresulta sa isang malupit at madugong paglilinis ng maraming kataas-taasang nilalang. Marami ang mas nakatuon sa landas ng Wait Ara kaysa sa Xanthocos. Sa makatuwid, naniniwala si Xanthocos na ang pag-alis ng landas ng mga mananampalataya na sumasalungat sa kanya ay magpapahina sa kapangyarihan ni Lord Goyo. Huminga ng malalim si Hankan at nagpatuloy, ang pangalawang layunin ay nakasalalay sa tagumpay ng una. Matapos ang paglilinis ng mga tapat na tagasunod ng landas ng Wait Ara, maaari niyang pamunuan ang kanyang paksayon upang makuha ang Wuya Palace at sakupin ang bid ng pagtatalaga ng landas. Gamit nito, magkakaroon siya ng kumpletong kontrol sa 49 na langit at bid ng pagtatalaga ng landas. Kahit na hindi siya umakyat sa posisyon ng kataas-taasang landas, maaari pa rin siyang maging regent. Kapag ang posisyon ng kataas-taasang landas ay walang laman, maaari niyang mangibabaw ang lahat sa mas malaking realms. Tiningnan ni Hankan si James at sinabing, kung magtagumpay siya, kung gayon ang mas malaking mga buhay na lugar ng buhay ay mahuhulog pa rin sa ilalim ng kanyang paghahari sa kabila ng protektado ng espiritual na patunay. Bilang napili, ikaw ang magiging susunod niyang target, sapagkat ang kanyang rehistro ay hindi kailanman magiging secure hanggat mayroon ka. Tinanong ni Hankan, ngayon na naiintindihan mo ang mga pusta, ano ang iyong mga plano? Naririnig ito, sina Lysia, Yanni, at Morgoth ay tumalikod sa kanilang pansin kay James. Bigla, sumigaw si Morgoth, bakit ka nag-aalangan, James? Sa iyong kasalukuyang lakas, kahit na ang Xanthocos ay maaaring hindi ka tumugma sa iyo. Pumatay ka lang sa matandang bastard na iyon, sakupin ang posisyon ng kataas-taasang landas, at malutas ito ng isang beses at para sa lahat. Nakipag-ugnay si Yanni, Asang-ayon ako sa pag-agaw sa posisyon ng kataas-taasang landas, ngunit mayroon akong ibang opinyon kung kailan kumilos laban kay Xanthocos. Agad na sumulyap si Morgoth kay Yanni at sinabing, ang isang junior ay dapat lamang makinig. Bakit ka napapansin? Nakagambala si Lysia, hayaan siyang matapos. Huminga ng malalim si Yanni, tumayo, at sinabing, kung tama si Hankan, ang ating oras upang kumilos ay dapat na matapos na makamit ni Xanthocos ang kanyang unang layunin at lumipat sa kanyang pangalawa. Tiningnan niya si Hankan at sinabing, Senior, ayon sa iyong ibinahagi, ipinapalagay ko kung nagtagumpay si Xanthocos sa paglilinis ng mga tapat na tagasunod, ang pagkontrol sa Wuya Palace Wuji ay hindi magiging madali. Si Xanthocos ay kailangang harapin ang buong pagtutol mula kay Lord Goyo, tama. Tumanggo si Hankan at sumagot, syempre. Tiyak na dahil ipinakita ni Lord Goyo na si Xanthocos ay walang tiyaga. Tiningnan ni Yanni si James at sinabing, ang mungkahi ko ay hampasin kapag ang pag-atake ng paksayon ni Xanthocos sa Wuya Palace. Ang paksayon ni Lord Goyo ay tiyak na makikialam, at ang aming pagkakataon ay kapag ang magkabilang panig ay hamina. Nagkomento si Lysia, magandang diskarte ito. Ngunit kami ay nakahiwalay sa gate ng misteryo. Paano tayo makakakuha ng tumpak na impormasyon? Kung aalis tayo ngayon, alarma nito si Xanthocos at maaaring magdulot sa kanya na baguhin ang kanyang diskarte. Marahil ay maaari pa rin siyang kaalyado kay Lord Goyo upang maalis muna tayo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 770. Morgoth ay nagretort, bakit dumaan sa napakaraming problema? Ipadala mo lang sa amin muna, James. Sa aming lakas, makakatulong kami sa iyo na sakupin ang Wuya Palace at Path Designation Bid. Pagkatapos nito, maaari mong iwanan ang gate ng misteryo at agad na umakyat sa posisyon ng kataas-taasang landas. Nanatiling tahimik si James.
Agad na nakipag-ugnay si Hangkan. Hindi magandang ideya iyon. Bagaman ang tatlo sa iyo ay hindi ka panipani walang makapangyarihan, hindi mo maaaring talunin ang Xanthocos, hindi nabanggitin ang mas malakas na Goyo. Panipi. Kabilang sa lahat ng mas malaking realidad, ikaw lamang, James, o Taiyi mismo ay isang tugma para sa Xanthocos at Goyo. Sinabi ni Morgoth, nabigo, hindi ito gagana, hindi ito gagana. Ano tayo? Dapat gawin. Hahayaan lang ba natin na kunin ang Xanthocos habang walang magawa na maghintay na mangyari ito? Panipi. Kale Isar, iginulong ni Lysia ang kanyang mga mata at hinabol si Morgoth, hindi pa binigyan ng master ang kanyang opinyon. Bakit ka nababahala? Bumantong hininga si Morgoth at, kasama ang iba, tumingin kay James para sa kanyang desisyon. Sinira ni James ang walang laman na garapon ng alak sa mesa at dahan-daang umupo. Pinakinggan ko ang iyong mga mungkahi, ngunit nakalimutan mo lahat kung ano ang ipinaglalaban ni Xanthocos at Goyo. Si Morgoth, Yanni, at Hangkan ay nahuli. Nanlaki ang mga mata ni Lysia sa pagsasakatuparan. Tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin, gaano man sila lumaban, dapat lamang tayong pumunta sa Royal Palace at may secure ang bid ng pagtatalaga ng landas. Hanggat makarating tayo sa kanila, ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan, di ba? Mabilis na hinawakan ni Yanni at Hangkan ang punto. Gayunpaman, nalilito pa rin si Morgoth at igulong ang kanyang mga mata sa pagkabigo. Gustong-gusto niya ang pakikipaglaban, ngunit ang mga diskarte ay hindi ang kanyang malakas na punto. Dahan-daang tumayo si James nang may ngiti at kumaway sa kanyang kamay. Hindi, nais lamang namin ang bid ng pagtatalaga ng landas. Ang Royal Palace ay makakakuha ng labis na pansin, at nais kong iwasan iyon. Ang aming tunay na mga kalaban ay hindi Xanthocos o Goyo, o ang kataas-taasang nilalang na nagbebenta ng kapangyarihan sa 49 na langit, ngunit ang Soremsia ng Wait Arapath na nakagugulo sa mga anino. Si Lysia at ang iba pa ay hangina sa pagsasakatuparan. Nakita ni James ang lahat. Kung si Xanthocos o Goyo ay nakikipaglaban para sa kontrol o pakikipaglaban sa Royal Palace at pagtatalaga ng landas, sa kalaunan ay haharapin nila ang pagbabalik ng landas ng Wait Ara. Kung ang dumadaloy na sakuna ay hindi nalutas, ang sinumang umakyat sa kataas-taasang landas at kontrolado ang higit na mga lupain ay magkakaroon lamang ng isang mabilis na sandali ng kapangyarihan. Tinitigan ni Lysia si James at tinanong, kaya ano ang gagawin natin? Lumingon si James kay Yanni at sinabing, Master, narinig ko mula kay Zemra at Chuba na nabilanggo ka sa gate ng misteryo. Ngayon na natagpuan kita, alam mo ba kung nasaan si Harper? Lahat ay tumingin kay Yanni sa pag-asa. Tinitigan ni Yanni si James at tinanong, plano mo bang iligtas siya? Malakas na sinabi ni James, malapit na nating haharapin ang isang matinding labanan at nangangailangan ng mas malakas na mga kaalyado. Habang may oras pa, dapat nating iligtas siya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 771. Yanni, Lysia, Morgoth, at Hangkan ay nagpalitan ng mga sulyap, na tila may sasabihin. Gayunpaman, hinawakan nila ang kanilang mga dila. Susiated na tanong ni James. Ano ang mali? Hindi mo ba alam kung nasaan siya? Sa wakas ay sinira ni Yanni ang katahimikan at sumagot, ang gate ng misteryo ay pinagmulan ng mundo, na nahahati sa Tomuna at Delmuna. Nabilanggo ako sa Tomuna. Sinalakay ko ang gate ng Tomuna kasama ang aking mga kapangyarihan para sa mga Ians. Nagawa ko lamang na makatakas pagkatapos makamit ang pagkakaisa ng mga primordial na espiritu. Si Harper ay isang babae na nagsasagawa ng kapangyarihang pangkasaysayan, na gumagamit ng enerhiya bilang pundasyon nito. Kahit na mas malakas siya kaysa sa akin, hindi niya masisira ang gate ng Delmuna lamang. Tomuna, Delmuna, bulong ni James, na makitid ang kanyang mga mata. Maya-maya, siya tinanong, matatagpuan ba ito sa loob ng puwang na ito? Tumanggaw si Yanni at sumagot, oo. Ngunit hindi ko alam ang eksaktong lokasyon. Pareho silang mayroon lamang isang punto ng pagpasok, sa pamamagitan ng kung gaano kalawak ang gate ng misteryo. Bago pa man siya makatapos, biglang kumalat si James, at hindi mabilang na nakasisilaw na mga ilaw ng taybak ang sumasaklaw sa lugar. Sa pamamagitan ng isang tunog na may tunog, ang mga ilaw ng taybak ay sumakay sa gate ng puwang ng misteryo.
Umiling ang lupa, at umungol ang hangin. Maging ang puwang ng Helmer Formations ay hindi naligtas. Ang mga ilaw ng Taybak ay tumama sa 12 Diyos-hari, 18 Emperador, at Dorvas. Matapos ang kanilang mga gintong katawan ay tinusok, naglalabas sila ng dugo. Ang Lysia, Yani, at Morgoth ay nagulat sa pagpapakita. Sa kabilang banda, si Hankan ay gaanong pinilipot ang kanyang balbas, ngumiti, at tumanggo ang pag-aproba. Sa sandaling iyon, sa 49 na langit na parusa ng parusa, ang Yusef, battered at bruised mula sa paghagupit, umupo sa cross-legged sa isang futon, na may kasamang pinsala. Bigla, isang flash ng itim na ilaw na flickered, at si Xanthopos ay lumitaw sa harap niya. Si Xanthopos ay sumulyap kay Yusef ng galit at umungol, ikaw ay mapaghimagsik na anak. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas laban sa akin. Ikaw pa rin ang aking anak. Isaalang-alang mo ba akong iyong ama? Ang mga mata ni Yusef ay nanatiling nakasara, hindi tumugon sa kanyang paglabas. Kinwestiyon ni Xanthopos, sabihin mo sa akin. Nasaan sina Hankan, Dorvas, ang 12 makalangit na hari, ang 18 emperador, at ang hukbo ng Marauder? Pinatay na ba sila ni James? Nanatiling tahimik si Hankan, ayaw sumagot. Si Xanthopos ay pumalakpak sa kanyang mga kamao at sinabing, napakahusay. Dahil nais ni James na makinig ako sa iyong mga kondisyon bago siya umalis sa gate ng misteryo, gagawin ko ang nais mo. Bigla, hinawakan ni Xanthopos ang kanyang kamay, at isang bola ng enerhiya ng kaluluwa na kumikinang na may ilaw na lumulutang sa walang bisa. Agad na binuksan ni Hankan ang kanyang mga mata at tiningnan ang lumulutang na bola ng enerhiya ng kaluluwa. Ina. Kinuha ni Xanthopos ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi mo ba siya nabuhay? Well, ngayon, gagawin kitang panonood habang ang kanyang kaluluwa ay napunit. Sabik na sumigaw si Hankan, hindi pinansin ni Xanthopos ang kanyang mga kahilingan at inikat ang kanyang kamay sa bola ng enerhiya ng kaluluwa. Mabilis na nagbago si Hankan sa isang light ray at hinarang ang pag-atake. Umungol si Xanthopos, manggahas ka bang pigilan ako? Mayroon ka bang nais na kamatayan? Agad siyang sinundan ng isa pang pag-atake, naglulunsad ng isang palad ng multo patungo sa iyo. Boom! Sa pamamagitan ng isang malakas na pag-crash, si Hankan ay kumatok, na bumagsak sa isang dosenang mga haligi bago paghagupit sa isang pader at nahulog sa lupa. Naglabas siya ng isang bibig ng dugo ngunit hinawakan pa rin ang bola ng enerhiya ng kaluluwa sa kanyang mga bisig, determinadong protektahan ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7072. Xanthopos ay umungol ng galit, ikaw ay mapaghimagsik na anak. Dahil ikaw ay matigas ang ulo, kukunin ko na ikaw at ang iyong mapahamak na ina ay malayo sa kawalang hanggan. Iyon ay dapat napigilan ka na maging sanhi ng problema para sa akin. Inilibot niya ang kanyang kamay at naghanda na magtapon ng isang silang spell. Gayunpaman, nakaramdam siya ng isang biglaang matalim na sakit sa kanyang puso. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng marahas, at ang kanyang mukha ay nagkakasundo sa paghihirap. Nakatingin sa kanya si Yusef. Sinimulan ni Xanthopos ang pag-iling ng hindi mapigilan, at walang patay na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay sumigaw sa sakit. Agad, ang walang enerhiya na patay ay nakapaloob sa buong parusa ng parusa, na lumulunok din sa iyo. Sa sandaling iyon, sa labas ng parusa, isang sinag ng multicolored light na mabilis na binaril, nagbabago sa isang magandang figure na lumitaw sa tabi ng Yusef. Nang walang isang salita, tinulungan niya ang malubhang na sugatan ka. Sumama ka sa akin. Hindi. Tinanggihan ni Yusef si Thea, na tinitigan ng mabuti sa Xanthopos, na sumisigaw sa sakit. Si James ay kumikilos muli at mas malupit sa oras na ito. Sinundan ni Thea ang titig ni Yusef at nakita si Xanthopos na nanginginig sa lugar. Ang kanyang katawan ay umikot at nabigo habang ang walang enerhiya na patay ay nagbuhos mula sa kanya. Tila kung siya ay nakulong sa walang katapusang purgatorio, na nagdurusa ng labis. Di nagtagal, ang mga makukulay na ilaw ay lumipad mula sa katawan ng Xanthopos at lumulutang sa walang bisa, na lumilikha ng isang kaibahan sa nakapalibot na walang enerhiya na patay. Ito ba ang gate ng misteryo ng landas ng misteryo? Tanong ni Thea habang sinusuportahan ang Yusef.
Tumanggaw si Yusef at sumagot, oo. Narito kung saan naninirahan ang kanyang primordial espiritu. Nag-snort si Thea. Ha, mabilis itong umiikot. Ang aking asawa ay nasa isang bagay ba sa gate ng misteryo? Habang siya ay nagsalita, isang butas ang biglang lumitaw sa gilid ng gate ng misteryo ng landas ng misteryo. Hindi mabilang na mga lilang gintong ilaw na ilaw ang sumabog mula sa kaldero, na lumilipad patungo sa isang sulok ng parusa. Sa susunod na sandali, isang malaking butas ang lumitaw sa isang pader. Nanlaki ang mga mata ni Thea, at bulalas, wow! Iyon ang ilang nakakatakot na ilaw ng tibak. Bumagsak si Yusef at sinabing, ang landas ng kaldero ay tinusok. Ang sitwasyon sa loob ng gate ng misteryo ay dapat na nakakatakot. Natatakot ako na si Dorves, ang 18 emperador, at 12 Diyos-hari ay maaaring bumagsak na. Si Xanthopos ay umungol sa sakit dahil mas maraming walang enerhiya ang tumulo mula sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang isa pang alon ng mga ilaw ng tibak ay sumabog mula sa landas ng kaldero at binaril sa iba't ibang direksyon. Si Thea, na sumusuporta sa Yusef, ay mabilis na naabot at nagtapon ng isang hadlang. Gayunpaman, ang lilagintong tibak ay agad na kumalas dito. Dodge! Bulalas ni Thea, hinayla ang Yusef na umiwas habang hindi mabilang na mga ilaw ng tibak ang lumipas sa kanilang nakaraang posisyon, na nagdadala ng isang nakakatakot na gust ng hangin. Ang pagkakaroon ng makitid na nakatakas na sakuna, kaguluhan, at pagkabigla ay maliwanag sa magandang mukha ni Thea. Ito ba talaga ang ginagawa ng aking asawa? Ito ba talaga ang malakas na ito ngayon? Tumanggaw si Yusef at sinabi ng walang magawa, kung magpasya siyang umalis sa gate ng misteryo, bahagya kahit sino sa 49 na langit ang maaaring makipagkompetensya sa kanya. Panipi. Walang tiyaga ang tanong ni Thea, kung gayon ano ang hinihintay natin. Umalis na lang tayo at hayaang makitungo ang aking asawa sa iyong ama. Nag-isip sandali si Yusef at tinanong, bakit medyo kakaiba ang tunog nito? Nag-retort si Thea, ano? Sinusubukan niyang aisil ka at ang iyong ina. Iniisip mo pa ba siya bilang iyong ama? Sinuportahan ka ni Thea sa kanyang mga paa. Pagkatapos, agad silang nagbago sa mga light beam at iniwan ang eksena. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7073. Kahit na si Xanthopos ay sumisigaw sa paghihirap, ang mga aksyon ng Thea at Yusef ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Bilang karagdagan sa pagmumura kay Yusef bilang isang mapaghimagsik na anak, gumawa siya ng matinding puot kay Thea. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Siya ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Maaari niyang isuko ang gate ng misteryo kay James o hawakan ito at tiisin ang walang tigil na pagpapahirap kay James. Habang desperado na tinitiis ang nakakasakit na sakit, lumitaw ang isang lilang gintong ilaw, at ang primordial na espiritu ni James ay naging materyal sa walang enerhiya na walang enerhiya. Mahinahon na tumayo si James, mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, pinapanood ang baluktot, nagdurusa kay Xanthopos na may matagumpay na pagpapahayag. James, pinatay ni Xanthopos, ano ang gusto mo? Wala ba tayong kasunduan? Hindi ka ba natatakot sa backlash ng kontrata ng kaluluwa? Malamig na sagot ni James, sino ang nagsabing sinira ko ang kontrata ng kaluluwa? Itigil ang pag-uusap na walang kaparerikan at buksan ang pintuan sa gate ng Delmuna. Mapapatawad kita kung sumunod ka. Panipi. Ang mga mag-aaral ng Xanthopos ay nanginginig sa kanyang mga salita. Nais mong dumaan sa gate ng Delmuna. Ikaw, panipi. Walang pasensya si James. Huwag kang magtrabaho. Gusto ko lang makita ang isang matandang kaibigan. Siyempre, maaari kang tumanggi, ngunit pagkatapos ay kailangan kong hanapin ito sa loob ng gate ng misteryo. Sa aking kapangyarihan, ang paghahanap ng gate ng Delmuna ay hindi magiging mahirap, ngunit kailangan mong magtiis ng mas maraming sakit at pagpapahirap. Panipi. Umungol si Xanthopos, nagpanik. Hindi, gagawin ko ito. Hindi mo ba nais na iligtas si Harper? Hahayaan ko siyang umalis. Ngunit dapat mong aipangako sa akin na pagkatapos mailigtas si Harper, iwanan mo agad ang gate ng misteryo. Nagambala si James, ano ang pagmamadali? Marami pa ring mga kagiliw-giliw na bagay sa gate ng misteryo na hindi ko pa ginalugad. Bukod, hindi pa tapos ang aming kaluluwa.
Kailangan mong hayaan akong mag-isip. Hindi mo ba nais na makipagtulungan sa akin? Si Xanthopos ay nanginginig at nag-atubili. Inilagay niya ang kanyang sarili sa isang kawalan, at kakaunti ang magagawa niya upang mabago ang sitwasyon. Sa isang banda, nais niyang gamitin si James upang talunin si Lord Goyo, sakupin ang kontrol ng 49 na langit, at makuha ang bid ng pagtatalaga ng landas upang makontrol ang higit na mga lupain. Pagkatapos nito, kahit na si James o ang landas ng Wait Ara ay bumalik, magiging malakas siya upang labanan sila. Sa kabilang banda, ang kaguluhan ni James sa loob ng Gate ng Misteryo ay hindi mapigilan. Alam ni Xanthicos na, sa kanyang pagkatao at puot sa kanya, imposible ang kooperasyon. Gayunpaman, ang kontrata ng kaluluwa ay naglagay sa kanya sa isang hindi maiiwasang sitwasyon, na parang walang hanggan. Mayroon siyang mga pagsasaalang-alang at saloobin. Sa lakas ni James, siya ay isang malalakas na puwersa na may kakayahang mangibabaw sa mas malaking larangan. Kahit na ginamit ni Xanthopos ang lahat ng kanyang kapangyarihan, maaaring mabaigo siya. Bukod dito, si James ay sinamahan ni Morgoth, ang Soremsia ng isang Diyos na walang Diyos, at si Yanni, na ang kapangyarihan ay lumampas sa mapagkukunan ng lahat ng mga espiritu. Ang nasabing puwersa ay maaaring matukoy ang kinalabasan ng 49 na langit. Kahit na hindi sila nakikipagtulungan sa kanya, hindi niya ito hayaang makasama si Lord Goyo. Kung hindi man, siya ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Para sa kadahilanang ito, ang tatlong panahon ay hindi makagawa ng maraming pagkakaiba sa grand scheme. Mahalaga na ngayon ang pag-apela. Kahit na nangangahulugan ito ng pagtitiis ng kahihiyan, kailangan niyang makaya. Kapag natapos na ang tatlong panahon, nang walang mga hadlang sa kontrata ng kaluluwa, maaari niyang makuha ang kontrol ng Gate ng Misteryo. Sa oras na iyon, kahit gaano kalakas si James, maaari lamang siyang matrap sa loob ng Gate ng Misteryo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7074. Enduring Great Pain, si Xanthopos ay nag-isip ng malalim bago magbuntong hininga. Sige, James, kumbinsido ka sa akin. Ilalabas ko si Harper, ngunit kailangan mong tumigil na magdulot ng problema. Maglaraw ang tanong ni James, sino ang nagdudulot ng problema, ako o ikaw? Sumang-ayon kami na bibigyan mo ako ng oras upang mag-isip. Kaya bakit mo ipinadala ang 12 Diyos Hari, ang 18 Emperador, at ang hukbo ng Marauder? Pinaplano mo bang gamitin ito bilang isang pagkakataon upang patayin ako at maalis ang mga problema sa hinaharap? Panipi. Si Xanthopos ay kumalas sa kanya at nagmadali na ipinaliwanag, hindi, talagang hindi. Nais ko lang na pagmasdan kanila upang matiyak na hindi ka magdulot ng kaguluhan. Hindi ito mahawakan ng mga dating buto. Bukod, tinatrato ko ang iyong asawa tulad ng royalty, na nagbibigay sa kanya ng pinakamahusay na mga masarap na pagkain at serbisyo. Pinukaw mo ang maraming kaguluhan sa Gate ng Misteryo, na pinahihirapan ako. Samantala, ang iyong asawa ay nakakagambala sa kapayapaan ng aking palasyo. Pareho kayong inilalagay sa akin sa paghihirap. Sa palagay mo ba ito ang pinakamahusay na diskarte? Tandaan, tayo ay magiging mga inlo. Ang pagsira sa aming relasyon ngayon ay makakasama sa aming kooperasyon sa hinaharap. Itinaas ni James ang isang kilay. Oh, kaya mayroon ka ng aking asawa at ginagamit mo siya upang banta ako. Si Xanthopos ay mukhang labis na galit sa kanyang mga salita. Sino ang nangahas na magbanta sa iyo? Ang tanging nais ko ay para sa inyong dalawa na ihinto ang pagpapahirap sa akin. Malapit na ang Wuya Integration Gathering. Tumayo ako sa unahan upang matulungan kang mag-fend off si Lord Goyo. Sila ay mga taga-buo ng mga tagasunod ng landas ng Wait Ara at nais ang kanyang pagbabalik. Ang pagpapahina ng aking lakas ngayon ay gagana lamang sa kanilang pabor. Ang kanyang mga salita ay napuno ng katwiran, nag-iiwan ng maliit na silid para sa pagtatalo. Nagkibit balikat si James. Fine, ngunit hayaan mo muna si Harper. Maaari nating harapin ang iba pang mga isyu sa ibang pagkakataon. Sa sandaling natapos na siya sa pagsasalita, nagbago siya sa isang light beam at muling binawi ang lumulutang na kaldero ng landas. Ang spring ng Path Cauldron, na puno ng mga butas, pinabagal at nagpapatatag. Sa sandaling nawala ang sakit na nagpapahirap kay Xanthopos, gumuho siya sa lupa at huminga ng hininga.
Bigla, isang sigaw ay nagmula sa labas ng palasyo. Ano ang mali? Ang iyong kamahalan. Isang figure ang nagmamadali, ngunit agad na itinaas ni Xanthopos ang kanyang kamay at kumatok sa kanya. Umungol si Xanthopos, lumabas. Ang sinumang lumapit ay papatayin. Ang mga alagad sa labas ng templo ay umatras sa takot. Nahuli ang kanyang hininga, tumingin si Xanthopos sa ngayon na riddled gate ng misteryo ng landas ng misteryo. James, hahayaan kitang maging mapagmataas para sa isang habang. Kapag lumipas ang 3 panahon, tatataken kita sa gate ng misteryo. Matapos kong kontrolin ang Wuya Palace, makuha ang bid ng pagtatalaga ng landas, at sakupin ang higit na mga larangan, puputulan kita at bawasan ka sa abo. Pinahahalagahan mo ang Yin Governor, di ba? Tunay na siya ay isang magandang babae. Pagdating ng oras, sisiguraduhin kong nasasaksihan mo siya ng libo-libo at pinagdudusahan ka. Itinuro ni Xanthopos sa landas ng cauldron na lumulutang sa walang bisa. Gate ng Delmuna, bukas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7075. Sa loob ng Gate of Mysterio, lumitaw ang isang nakasisilaw na flash ng ilaw, na nagbubukas ng isang nagliliwanag na gate sa ilalim ng lotus kung saan nakatayo si James at ang kanyang mga kasama. Si James, Lysia, Morgoth, at Yanni ay tumingin sa ibaba upang makita ang milyon-milyong mga nakasisilaw na ilaw na nagniningning sa loob ng gate. Ang paningin ay sagrado at nagpapataw, na nagpapalabas ng isang aura ng napakalawak na kapangyarihan. Bulalas ni Lysia, Delmuna Power. Aking Panginoon, iyon ang gate ng Delmuna. Bumagsak si Yanni at sinabi, hindi ko inaasahan na talagang ilipat ni Xanthopos ang gate ng Delmuna sa ilalim ng lotus ni James. Hindi nakakagulat na hindi namin ito mahanap kahit na matapos na masira ni James ang puwang dito. Hindi siya kapanipaniwala na tuso. Tinanong ni James, maaari bang itakda ang gate ng Delmuna? Tumanggo si Yanni, ganap, ang gate ng misteryo ay ang mapagkukunan ng mundo. Kinokontrol ni Xanthopos ang Tomuna at Delmuna Gates, na ang dahilan kung bakit siya kumikilos ng labis. Panipi. Susubukan ba natin ito? Sabik na tinanong ni Morgoth si James. Si James at ang iba pa ay lumitaw bago ang nakasisilaw na light gate. Tulad ng malapit ng magmadali si Morgoth, pinigilan siya ni James. Mabilis na sinabi ni Morgoth, iyon ang gate ng Delmuna. Sino mang kumokontrol sa ito ay nagiging master ng mas malaking realms. Kinatok ni Lysia si Morgoth sa ulo at sinaway, bobo ka ba? Ang pangunahing interes ng master ay ang gate ng misteryo, na natural na kasama ang mapagkukunan ng mundo. Bakit ko dapat alagaan ang isang gate lamang ng Delmuna? Panipi. Umungol si Morgoth at natahimik. Bigla, ang pagtawa ng isang batang babae ay nagmula sa light gate. Ang kanyang tinig ay napuno ng kagandahan at kaakit-akit. Si Yanni, Morgoth, at Hankan, na itinuturing na pambihirang mga powerhouse sa mas malaking larangan, ay hindi rin maiwasang ma-mesmerize. Sumimangot si James, at may alon ng kanyang kamay, isang transparent na hadlang sa hangin na nabuo sa harap niya. Sina Yanni, Morgoth, at Hankan, na naipasok, ay bumalik sa kanilang mga pandama, mukhang takot. Ito ba? Tanong ni James gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Huminga ng malalim si Yanni. Oo, hindi ko inaasahan na ang kanyang diskarte sa kaakit-akit ay umabot sa napakalaking taas. Ano ang isang sakuna? Sigaw ni Lysia, tumigil sa pagtawa, at ipakita ang iyong sarili. Ngayon ay hindi ang oras para sa iyo na ipagsapalaran ang iyong mga anteng-anteng. Ito lamang ang iyong pagkakataon. Kung hindi, magtatapos ka na. Ang kaakit-akit na tinig ng babae ay nagmula sa loob ng light gate at sinabi, ha? Gaano ka iya, Xanthopos? Upang linlangan ako upang maging iyong kasosyo sa paglilinang, nagsagawa ka ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Alam mo ang aking relasyon kay Fauna, ngunit nang ahas kang magpanggap na siya. Tunay na walang kahihiyan. Kung mayroon kang mga bayag, bakit hindi ka rin magpakita bilang aking kasintahan? Tumalikod si James at nagtanong, sino ang kanyang kasintahan? Nagpalitan sina Morgoth at Hankan. Pagkatapos, sinundan nila ang maling tingin ni Lysia at napansin ang mga pisngi ni Yanni na nagiging pula. Nag-shock si Lysia, huwag kang mahiya. Tumatawag ka sa iyo. Inilunsad ni Yanni ang kanyang mga mata at nag-retort, mawala.
Sa ilalim ng mausisa ni James, sumigaw siya, isang magandang enchantress na nakatayo sa itaas ng lahat ng mga mundo, na naghahatid ng kapangyarihang pangkasaysayan, na nakatayo. Kahit na ang Marcy Ice Power ay hindi maaaring talunin ang kanyang nakangiti-ngiti. Nanlaki ang mga mata ni James, at halos ibagsak niya ang kanyang panga sa pagkabigla. Ano ang impyerno? Ito ba ay ilang uri ng tulan ng Flattery? Isang magandang enchantress. Gaano katawa-tawa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7076. Lizzie sumabog sa pagtawa halos kaagad, tumatawa ng labis na nahulog siya, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Si Morgoth at Hankan ay hindi sigurado kung magtaka o malibang, ngunit ang tula ay hindi may kakaila walang kahihiyan. Ang pagmamasid sa mga reaksyon ng grupo, si Yanni, na nagbigkas ng tula, ay nahihiya. Ang kanyang gwapong pisngi ay lumingon kahit na redder, at nais niyang mawala siya sa lupa. Sa kanilang sorpresa, ang kaakit-akit na tinig ng babae mula sa light gate ay hindi agad tumugon, sa halip ay nahuhulog sa isang matagal na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, ang makalangit na hari ay naghahari. Sumasabog, sumagot si Yanni na walang magawa, ngunit pinigilan ng fairy ang lahat. Ang pagoda na pinigilan ang halimaw ng ilog. Ako, gayunpaman, ako ang maliit na mahina. Pinilit ni Yanni ang mga salita sa pamamagitan ng mga grated na ngipin, sa ito, sa wakas ay hindi maaaring mailagay ni James ang kanyang pagtawa. Natatawa na si Lizzie ng husto ay halos mabulabog siya, ang kanyang kaluluwa na tila nasa gilid ng paghahati mula sa pagtawa. Samantala, si Morgoth at Hankan ay nanatiling nababagabag. Ang susunod na instant, hindi mabilang na mga butterflies ay biglang bumagsak mula sa light gate, ang bawat flap ng kanilang mga pakpak na bumubuo ng mabangis na gust ng hangin na mabilis na pinutok ang transparent na hadlang na pinalayas ni James. Diretso si James, ang kanyang pagtawa ay naputol sa sorpresa. Ang hindi mabilang na mga butterflies ay nabuo ng isang namumulaklak na bulaklak sa pasukan ng light gate, na lumilikha ng isang magandang paningin. Oh, mayroong isang pulutong dito. Ang matandang hag at maging ang aking kasintahan ay narito. Sino ang maaaring maging natitira sa iyo? Panipi. Agad na tumayo si Lizzie at kinurot, kung tatawagan mo ulit ako, tatanggalin kita at hubad ka sa mga mas malaking larangan. Ang kaakit-akit na tinig ay humajijek, hubad. Ginawa ko ito dati at gumawa ng maraming kataas-taasang nilalang ay may mga nosebleeds. Ito ay isang malupit na paningin. Inilipat ni Lizzie ang kanyang mga mata, malapit nang mag-retort, ngunit inalis ni Yanni ang kanyang kamay, nakakagambala. Halika, maaaring bigyan ka ni James ng isang pagkakataon na mabuhay muli. Ang kaakit-akit na tinig ay biglang lumaki, ang aking maliit na kasintahan ay narito rin. Nasaan siya? Bago makapagsalita si James, itinulak siya ni Yanni at Lizzie. Lizzie chuckled. Tingnan ang iyong maliit na kasintahan. Siya ngayon ay isang tao kahit na si Yanni ay hindi makahabol. Sumagot si Yanni, siya si James, ang kahalili na pinili namin ng magkasama. Siya ay isang pag-iral na maaaring mangibabaw sa higit na mga lupain. Tiyak na maghihiganti tayo sa ating mga nakaraang pagkabigo at kahihiyan. Bigla, pinakawalan ng bulaklak ang nakasisilaw na lila pink light. Di nagtagal, isang maganda at kaakit-akit na babae na may nakamamanghang figure na dahan-daang materialized. Nang makita siya, ngumiti sina Lizzie at Yanni, habang sina Morgoth at Hankan ay mukhang labis na nagulat. Ang mga mag-aaral ni James ay nanginginig na parang nakita niya ang multo ng kanyang mga ninuno na lumitaw sa harap niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7077. Isang kaakit-akit na babae na maganda ang lumabas mula sa nagliliwanag na ilaw, na umuusbong mula sa portal. Habang papalapit siya sa transparent air barrier na itinakda ni James, gaanong hinawakan niya ito gamit ang kanyang daliri ng jade, na nagiging sanhi ito agad. Sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, ang magandang babae ay lumapit kay James, na papaligiran ng isang makulay na mga butterflies. Siya ay lumitaw ng isang kasiya siyang samyo at pinalabas ang kagandahan na iniwan ang lahat. Ang babae at si James ay tumitig sa isa't isa na masayang-masaya na parang sila ay mga matandang kaibigan na muling nagkasama pagkatapos ng maraming taon. Matapos ang isang pansamantalang pagkabigla, bumalik si James sa katotohanan.
Sophie. Binuksan ng babae ang kanyang mga braso at sumagot ng mahal, napakaganda. Halika rito, halikan ka ng kapatid na babae. Marami na akong namiss. Panipi. Mabilis na tumagal si James ng ilang hakbang, tinitigan ang babaeng hindi naniniwala. Sino ka? Bakit ka kamukha ni Sophie? Itinuro ng babae si James at tinanong sina Lizzie at Tiani, alin sa inyo ang gumawa sa kanya ng tanga? Sino ang nag-alis ng kanyang katalinuhan at iniwan siyang kaibig-ibig na hanggal? Hindi ako makapaghintay na dalhin siya sa kama. Panipi. Si James ay hindi nagsalita. Nagpalitan sina Lizzie at Tiani ng mga sulyap, na tinatakpan ang kanilang mga bibig upang itago ang kanilang pagtawa. Kung siya ay tanga, paano kanya nais na tulungan siyang sakupin ang posisyon ng kataas-taasang landas? Ang babae ay sumabog sa pagtawa, na ginagawang mas nakakaakit siya. Napagtanto ni James si Harper, na kahawig ni Sophie, ay talagang isang enchantress. Ang kanyang bawat galaw ay nagpapalabas ng natural na kagandahan, hindi ang resulta ng pagsasanay ngunit dahil sa kanyang kaakit-akit na katawan. Siya ay isang nakakagulat na babae, na naaayon sa kanyang asawang si Lizzie at Yeri. Gayunpaman, tila siya ay may mas ligaw at libreng aura. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan ni Harper si James na may nakamamanghang ngiti. Kung nais mong matulog sa akin, maaari mo akong tawaging Sinta. Kung hindi, maaari mo lamang akong tugunan sa aking pangalan. Hindi ka pinapayagan na gumamit ng anumang mga kagalang-galang na pamagat sa akin. Tinitigan siya ni James at tinanong, si Sophie ba ang iyong soremsie? Nakatugon si Harper, soremsie. Anong magandang termino para dito? Well, sa palagay ko ay maituturing siyang aking soremsia. Matagal na tayong magkasama, di ba? Biglang tinanong ni James, maghintay. Bakit mayroon kang isang soremsia, ngunit ang aking Panginoon ay hindi? Lumingon siya kay Yania at tinanong, ikaw. Tiningnan ni Harper si James na mahal at sinabi na nakangiting, ano ang isang hanggal na bata? Si Yania ay nahuhumaling sa paglilinang. Upang maipasa ang form ng labanan ng marshals, iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa sa mundo ng yin. Matagal na siyang patay, kaya paano siya magkakaroon ng soremsie? Panipi. Sa pagtingin kay Yanni, tinanong ni Harper, tama ba ako, mahal? Nag-flush ang mukha ni Yanni, at tumanggaw siya ng husto. Biglang natanto ni James kung bakit hindi na ipinanganak si Harper, kaya't may katuturan kung bakit siya nagkaroon ng soremsia. Si Yanni, sa kabilang banda, ay hindi naalis ang gastos para sa pagpasa sa form ng labanan sa Marcy Ice. Tulad ng sinabi ni Lizzie, alam ni Yanni ang kanyang huling kapalaran at pumili ng ibang landas mula kay Harper. Sina Harper at Sophie ay talagang pareho ng tao. Dapat na linangin ni Harper ang kanyang soremsia, si Sophie, pagkatapos makamit ang Declan Mahayana at makilala ako. Pinag-isipan ni James ang koneksyon sa pagitan ng Zanthakos soremsia, Emperor Jabari, at Harper. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7078. Hayaan na huwag talakayin ang nakaraan para sa ngayon, sabi ni Harper, na sinisiyasat ang mga individual na naruroon bago ayusin ang kanyang tingin sa Morgoth at Hankan. Sino ang maaaring ito ay hindi wastong mga figure. Sa pagbanggit ng hindi kasiya siya, dumilim ang mukha ni Morgoth. Si Hankan, sa kabilang banda, ay nanatiling hindi nagsasalita. Ang hindi kanais-nais na figure doon ay nangyayari na si Morgoth, na dati mong gaganapin sa mataas na pagsasaalang-alang, ang Lizzie ay nag-iingat. Tandaan ang iyong paghanga sa kanya. Ngayon ang iyong pagkakataon na matupad ang mga hangarin na iyon. Panipi. Nang marinig ito, ang kaguluhan ay sumabog sa mukha ni Morgoth habang tinitingnan niya si Harper. Gayunpaman, inalog ni Harper ang kanyang ulo na hindi kanais-nais. Kaya iyon ang hitsura niya. Medyo nabigo iyon. Kulang siya ng anumang pagkakatulad ng handsomeness. Hindi rin maihahambing sa aking kasintahan, sabi ni Harper, na humihiling ng paglipat sa emosyon ni Morgoth mula sa pag-asa sa galit. Mapahamak ito. Paano mo ako ininsulto? Ako ang iyong nakatatanda. Wala ka bang pakiramdam ng dekorasyon? Sumabog si Morgoth. Si Harper ay nagretort ng masakit. Manahimik ka. Hindi ako makapaniwala na ikaw ay Morgoth sa kung paano ka tumingin. Napagtanto mo ba kung gaano ko siya sambahin?
Ako ay labis na nabigo at nagkaroon ng napakataas na inaasahan. Nakikita mo lang ngayon na pinagsisisihan ako. Nawala ka. Huwag mo ring makipag-usap sa akin. Inilagay mo ang anino mo. Gaano ka nakakainis. Inilipat ni Harper si Morgoth, na hindi pinapansin ang galit sa loob niya. Mabilis na pinigilan siya ni Nayani at Lysia na kumilos. Bigla, lumapit si Harper kay Hankon at naghatid ng isang resounding slap sa kanyang pisngi nang walang salita. Maya-maya ay natigilan si Hankon sa biglaang pag-atake. Ikaw. Slap. Sinundan niya ang isa pang sampal sa iba pang pisngi. Nag-staggered si Hankon, halos mawala ang kanyang balanse. Harper, tinangka ni Yani na makialam, ngunit si Harper ay nag-uugnay sa mga braso sa kanya at huminga ng mahina. Umiling-iling si Harper at sinabing, Emperor Benevolence, Hankon, ang punong strategist at iginagalang na panauhin sa ilalim ng Xanthocos, nakalimutan mo na ba ang iyong sariling posisyon? Si Hankon, na nag-aalaga pa rin ng kanyang pula na pisngi, ay nakilala ang kanyang tingin sa isang pahiwatig ng pagsisisi. Malamig na sinabi ni Harper, kung nakatayo ka rito ay hindi nasaktan, nangangahulugan ito na binigyan ka ni James ng awa. Ang aming mga hinaing, kahit gaano kahalaga, ay natapos sa 2 slaps na ito. Ngunit kung pinaghihinalaan ko pa ang isang pahiwatig ng pagtataksil sa aming minamahal na James, sigurado ako na makilala mo ang aking malupit na pamamaraan, dagdag niya, isang kakaibang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi habang tinitingnan niya si Hankon. Ang takot ay sumabog sa mukha ni Hankon habang nagmamadali siyang umatras sa likuran ni James. Sa wakas, lumingon si Harper kay James at tinanong, naabot mo ba ang isang desisyon, mahal ko? Nagkibit balikat si James. Mahirap para sa akin na may link ka kay Sophie. Kamandat sa kanya si Harper at sinabing, mas gusto mo ba akong kumilos tulad niya? Kailangan mong maging handa na magbayad ng isang mabigat na presyo, kasama na ang paghihiwalay ng iyong asawa at mga anak. Maaaring masira ang iyong pamilya. Si James ay ganap na hindi nagsalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 779. Yani ay mabilis na lumapit kay James at bamulong, kahit na maaari kang manalo, huwag mo siyang pukawin. Nahaharap sa masamang pagngangalit ni Harper, hindi maiiwasan ni James ang kanyang pagkaunawa. Bukod sa kanyang asawa, itinuring niyang hindi mapagkakatiwalaan ang iba pang magagandang kababaihan. Matapos tapusin ito, nag-urong si James kay Harper. Kung ikaw ay Harper o Sophie, hanggat ang mga bakas ng kabaitan ni Sophie ay mananatili, kilalanin kita bilang isang kaibigan. Nagpout si Harper, nagbago ka, mahal mo. Naging walang awa ka, at sapat na, hinawakan ni James ang kanyang kamay upang putulin siya. Lumingon siya kina Yani at Lysia, pagkatapos ay sinabi, mula ngayon, responsibilidad mo siya. Hindi ko kayang makisali sa kanyang drama. Si James ay nagbago sa isang light beam at umakyat sa Lotus. Tiningnan ni Harper ang iba at sinabing, ha, medyo nagninangas, hindi ba siya? Talagang nakakatakot ako. Morgoth, Hankon, Yani, at Lysia ay nagkalat kaagad, na iniwan si Harper. Sa 49 na langit, sa loob ng Kadir Temple, habang ang Wuya Integration Gathering ay lumapit, ang mga powerhouse sa buong Greater Realms na natipon, at ang lugar ay napuno ng pamumuhay. Nakaupo sa isang jade couch na naglalabas ng isang gintong glow, si Xanthocos ay nagpalabas ng kamahalan, na hawak ang set ng Emperor at wine cup. Bago ang nagtitipon na karamihan, ipinakita niya ang lakas ng isang emperador, regal at nagpapataw. Ang Emperor Kadir ay walang hanggan. Emperor Kadir embodies virtue. Itinaas ng karamihan ng tao ang kanilang mga tasa ng alak, lumuhad, at umawit ng magkakaisa. Xanthocos chuckled, mahusay. Ang 4 na dakilang kabanalan at ang 9 na nakatagong emperador ay katulad ng aking mga kapatid. Ngayon, muling pagsamahin natin at magalak. Cheers! Sa pagpapahayag na iyon, ibinaba niya ang alak ng sabay-sabay. Ang karamihan ng tao ay nagpalakpakan at mabilis na walang laman ang kanilang mga tasa ng alak. Makalipas ang ilang sandali, kumalat ang mga braso ni Xanthocos at sinabing, mga kapatid, bumangon at kumuha ng iyong mga upuan. Gayunpaman, ang ilang mga ipinagpalit na sulyap. Hindi sila bumangon, at ang kanilang mga titig ay naayos sa Xanthocos.
Ang isang babaeng may buhok na puting buhok ay nagtanong, oras na ba, Emperor Kadir? Ang kanyang mga salita ay nagtulak ng mga katulad na katanungan mula sa maraming iba pa. Matagal na kaming naghanda para sa sandaling ito at handa kaming kumilos sa iyong utos. Kami ay matapang sa anumang panahon sa iyong salita. Sa paglitaw ni Lord Goyo, oras na upang malutas ang usapin ng 49 na langit. Kahit na lumilitaw kami, ang bawat isa sa atin ay nag-uutos ng mga nakatagong hukbo na naghihintay sa iyong desisyon. Panipi. Huminga ng malalim si Xanthopus, ang kanyang tingin ay lumilipat sa dalawang pulang buhok na matandang lalaki sa gilid. Kasunod nito, sinundan ng iba ang kanyang tingin. Matapos ang isang sandali ng pag-aatubili, ang isa sa mga pulang buhok na matandang lalaki ay nakataas ang kanyang ulo ng dahan-dahan. Handa ka na ba, Xanthopus? Ngumisi si Xanthopus at tinanong, at ano ang tungkol sa inyong dalawa, ang aking mga dating kaibigan? Ang dalawang matandang lalaki ay nagpalitan ng sulyap bago tumayo ng sabay-sabay, nakangiti sa kanilang mga mukha. Bigla, inalis nila ang kanilang mga kamay, at daan-daang mga mandirigma na gumagamit ng mga colossal axes ay lumitaw mula sa isang flash ng lila-asol na ilaw sa tabi ng isang napakalaking haligi. Kahit na ang kanilang mga mata ay nanatiling nakasara, ang kanilang pag-uugali ay nagpalabas ng nakamamatay na hangarin at pagpapasya. Ang napakalaking axes na kanilang ginamit ay gleamed ng walang kabuluhan. Ang mga mata ni Xanthopus ay naiilawan sa paningin, na bumababa sa hagdan ng sabik. Pinagkadalubhasaan mo na ba ito? Ang dalawang matandang lalaki ay nag-shock, tumanggo sa kumpirmasyon. Lumapit si Xanthopus sa isa sa mga mandirigma at naabot. Bigla, nakabukas ang mga mata ng mandirigma, na inihayag ang mga mag-aaral na pula ng dugo. Ang susunod na segundo, ito ay lumipat ng matalim na palakol ng walang anumang babala. Whoosh! Sinubukan ni Xanthopus na yumigtad, ngunit ang palakol ay bahagyang grazed sa kanya. Kumuha siya ng ilang mga hakbang pabalik at ibinaba ang kanyang ulo upang makita ang isang malabog na sugat sa kanyang tiyan. Ang iba pang mga banal na nilalang ay hamina sa kakilakilabot sa paningin. Ang dalawang matandang lalaki ay ngumisi ng tuso. Tiningnan sila ni Xanthopus at inihayag, napakalakas. Ito ba ang maalamat na wala sa mga espiritual na mandirigma? Ang isa sa mga matandang lalaki ay sumagot, oo. Sa 800,000 taon, si Quintes at ako ay nagtatanim sa Mount Path, na nakatuon sa pagtupad ng aming misyon. Ang iba pang matandang lalaki ay nag-shock, ipinagmamalaki namin ang tungkol sa 5,000 walang kabuluhan na mga mandirigma na tulad nito, ang bawat isa sa kanila ay may lakas ng Declan Mahayana. Ang 79 na utos ay maaaring makipagkompetensya sa sinumang emperador sa ilalim ng iyong utos. Si Xanthopus ay sumabog sa pagtawa. Ang kanyang panghuli trump card ay sa wakas ay tiniyak. Ito ang dahilan kung bakit handa siyang isakripisyo ang hukbo ng Marauder sa gate ng misteryo upang makitungo kay James. Ang alinman sa mga ito ay walang mga espiritual na mandirigma ay maaaring magpasya ng libo-libong mga mandirigma ng Marauder. Ang kanilang pangunahing layunin ay hindi James, ngunit sa halip, Lord Goyo. Lumapit si Xanthopus sa dalawang matandang lalaki at yumoko. Mahinahon na sinabi niya, marami kang tiniis, ang aking mga dating kaibigan. Kung wala ang iyong tiyaga, hindi na namin makamit ang labis ngayon. Sa oras na ito, pupuksain natin ang 49 na langit at mag-angkin ng pamamahala sa higit na mga lupain. Naaalala ko ang iyong mga kontribusyon at gagantimpalaan ka ng dalawa. Ang dalawang matandang lalaki ay hindi bast sa pag-ulam. Sa halip, tiningnan nila si Xanthopus. Ano ang problema? Nagtanong si Xanthopus, na nakakagulat sa kanilang mga stairs. May mali sa gate ng misteryo, sabi ni Quintes. Si Xanthopus ay nakuha. Tinanong niya, pinamamahalaang mong makita ito. Ang ibang matandang lalaki ay nagsabi ng malamig, ang batang iyon ay isang malubhang banta. Kung naiwan na hindi mapigilan, ang aming mga plano. Panipi. Bumantong hininga si Xanthopus at tinanong, mayroon ba kayong dalawa upang makitungo sa kanya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 780. Quintes ay biglang nagutos sa kanyang tingin sa ibang matatandang lalaki na may pulang buhok at tinanong, ano ang iyong kinuha, Quentin? Ang pag-ikot ng kanyang balbas, ang pulang may buhok na nakatatanda na kilala bilang Quentin ay nag-isip ng ilang sandali. Pagkatapos, tinanong niya,
Napili ba ang mortal? Mabilis na hinawakan ni Xanthocos ang kamay ni Quentin at bulalas, Quentin, ang iyong pananaw ay kapansin-pansin, ito. Panipi. Biglang nagambala si Quentin, na nagsasabing malubhang, hindi ka ba kayang makitungo sa kanya? Kung gayon ang binata na ito ay nagtapak ng isang mapanganib na landas sa pagitan ng kadiliman at katwiran. Si Xanthocos ay paliitin ang kanyang mga mata at snorted disdainfully, siya ay isang tao na hinimok ng kita, walang awa, at tuso. Gayunpaman, nagmamalasakit siya sa kanyang asawa, upang makakuha ng kontrol. Sa kanya, kinakailangan upang makontrol ang kanyang kahinaan. Panipi. Nagtanong si Quentin na may masigasig na interes, at nasaan ang kanyang kahinaan. Natugunan ni Xanthocos ang kanyang tingin at sumagot, mayroon ako sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang card na isang plano na panatilihin at maglaro lamang sa mga kakilakilabot na kalagayan. Habang sinusubukan na alisin siya bilang isang banta, ang aking pakay ay upang manalo pa rin siya at gamitin siya. Kahit na hindi ko siya mapigilan na sumali sa aking dahilan, ayaw kong itulak siya patungo kay Lord Goyo. Si Quentin ay tumingin sa kanya ng makahulugan at sinabi, kung gayon, ibunyag ito. Ang deklarasyon ay iniwan ang lahat sandali na natigilan. Sinuri ni Xanthocos ang iba pang mga banal na nilalang bago dahan-daang kumakaway sa kanyang kamay. Lahat maliban sa 20 lang may buhok na matatanda ay umatras, na bumubuo ng isang mahiwagang golden light formation sa walang bisa sa labas ng templo. Pagkatapos, tinawag niya ang isang napakatalino na kumikinang na landas na kaldero na may isang kisap mata ng kanyang palso. Ang Quintus at Quentin ay nagpalitan ng mga sulyap bago umakyat sa hangin, sa pag-aakalang mga posisyon ng cross-legged sa magkabilang panig ng nasuspine na cauldron ng landas. Ang pagpapalawak ng kanilang mga kamay, inatasan nila ang hindi mabilang na mga sapa ng yelo at enerhiya ng sunog patungo sa landas ng kaldero. Agad na, ang landas ng kaldero, sa una ay mabagal na umiikot, ay nagsimulang nanginginig ng masigla sa ilalim ng impluwensya ng enerhiya ng yelo at sunog. Sa isang sulyap ng isang mata, ang dati nitong perforated na ibabaw ay nagsimulang umayos. Isang singsing ng asol at pulang ilaw na ipinakita sa paligid ng landas ng kaldero, nakahawig ng proteksyon ng isang bituin. Sa pamamagitan ng isang malambot na bulalas mula sa Quintus at Quentin, ang mga karagdagang daloy ng itim at puting energies ay lumitaw upang mapalaki ang cauldron ng landas. Di nagtagal, isang pangalawang singsing ng itim at puting halo ang nakapaligid dito. Huminga ng malalim si Quentin at sinabing, maaari itong pino, ngunit huwag abalahin ang interior nito. Narito kung saan naninirahan ang primordial espiritu ng Emperor. Nag-shock si Quentin at tumugon, pareho kaming naging mga nakatagong emperador bago lumapit sa amin si Xanthocos. Mayroon bang pangangailangan para sa mga paalala? Tumango si Quintus, pagkatapos ay inihagis ang kanyang tingin sa Xanthocos. Brace ang iyong sarili para sa anumang backlash, Emperor Kadir. Habang ang aming abyssal bind ay maaaring lumampas sa Sigil Esther Formation, ang isang maling pag-aalsa ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa iyong primordial na espiritu. Panipi. Si Xanthocos ay ngumiti ng mahina, na tumatawid sa kanyang mga binti sa mid-air at gesturing na may isang kamay na si Fordem upang magpatuloy. Sa susunod na sandali, sina Quintus at Quentin ay sabay-sabay na isinagawa ang kanilang lakas patungo sa landas ng kaldero, na nagdudulot ng napakaraming makulay na ilaw na mapalawak ito ng layer sa pamamagitan ng layer. Habang ang landas ng kaldero ay umiikot sa loob ng kakon ng Orez. Ang sunod-sunod na mga layer ng siksik na hadlang, na may iba't ibang mga paghihigpit at porma sayon, nabuo at pinalawak palabas. Selyu. Sa pamamagitan ng dalawang malalakas na sigaw, ang mga porma sayon, paghihigpit, at mga hadlang na nakapalibot sa landas ng kaldero ay sumabog sa apoy, mabangis na kumonsumo ng cauldron ng landas. Malapit, ang isa pang utos mula sa Quentin at ang mga apoy na naka-encode ng landas ay tinatakan ito ng cauldron. Kinalat ni Quintus ang kanyang mga kamay, at ang landas ng kaldero ay lumipad sa katawan ng Xanthocos. Ang mga mata ni Xanthocos ay nakabukas, at dalawang mabisang pulang beam ang bumaril. Ang kanyang mukha ay puno ng kabuluhan.